Sa nakalipas na 4 na taon, pinatunayan ng Ukraine na ang pangangailangan ang pinakamakapangyarihang natutulak ng inobasyon sa militar. Gamit ang mga repurpose na makina ng moped para magpaandar ng mga long-range strike drone at inflatable na plane laban sa target systems ng Russia, patuloy na pinapalakas ng bansa ang kanilang kakayahan ng lampas sa inaasahan. Ngunit nung huling bahagi ng Pebrero 2026 ang Farpoint, isang pribadong kumpanyang pangdepensa ng Ukraine na nakabase sa Kyiv, ay nagdagdag ng isang bagay na maaring magbago ng takbo ng digmaang ito at durugin ang mga harapan ng Russia. Ang FP7. Hindi lang ito karaniwang misil. Isa itong lokal na short-range ballistic missile na may mas malalaking implikasyon kaysa sa inaakala mo. Hindi lang ito basta prototype. Ayon sa pinakabagong mga ulat, operational na ang FP7 at maaari ng ilunsad. Maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa mga operasyon ng Russia sa frontlines sa loob ng ilang buwan. Gaano ito kabilis at ano ang sakop nito? Para maintindihan ang pag-aalala ng Kremlin, tingnan natin ang mga numerong ito. Ngayon, ang FP7 ay may deklaradong abot ng pag-atake na hanggang 200 kilometro o mga 100 at 24 milya. Ang pinakamataas nitong bilis ay 1,000 at 500 metro bawat segundo na katumbas ng humigit kumulang 3,000 at 300 at 50 milya bawat oras. Maaari itong umakyat sa taas ng mga 40 milya sa pinakamataas na trajectory. Ang warhead ng missile ay may bigat na 300 at 30 libra na medyo kakaiba para sa isang ballistic missile. Karaniwan, umabot sa 1,000 libra ang bigat ng mga ito dahil dinisenyo para tumagos sa mga target na malalim sa lupa o mabigat ang armor. Ang circular error probable nito na sumusukat sa katumpakan at nagsasabi kung gaano kalapit ang missile na tiyak na tatama sa inaasintang target ay mga 14 na metro. Pagkatapos, naroon ang buong proseso ng paglipad. Maaring tumagal lang ng 4 na minuto ang paglulunsad at pagsabog sa target kasing ikli ng commercial break na hindi sapat para may likas ang mga tao. Kahit parang walang epektong ibang impormasyon, mahalaga pa rin ang mga numerong yon. Pero kaya ba talagang gawin ng FP7 lahat ng ito? Para malaman, dapat nating tingnan ang aktual na kuha ng misil sa paggamit nito para makumpirma ang mga kakayahan at limitasyon nito. Ang punong disenyador ng Farpoint, Dennis Tillman, ay nagpost ng ngalagang video ng paglulunsad sa X noong Pebrero 27, 2026 na may caption na "Maligayang pagdating FP7". Ipinakita sa video ang misil na umaalis sa launcher at tinatapos ang boost phase habang umaandar ang makina. Pagkatapos, sumiklab ang solid rocket motor, bumilis ang misil pataas sa launch rail at umakyat palayo. Oo, hindi yan maraming ebidensya. Maliban sa kumpirmasyon na ang FP7 ay totoong bagay, kaya maglunsad at nakakamit ang matatag na powered flight. Walang video ng terminal strike o beripikasyong independyente laban sa target sa lupa. Bukod pa rito, walang kumpirmasyon tungkol sa antas ng katumpakan, saklaw, o pinakamataas na altitude maliban sa inilathala ng gumawa sa hiwalay na ulat. Kung pagbabasehan ng video, napatunayan lang na nagawa ng Ukraine ang isang bagay na hugis misil na kayang umalis sa lupa ng kontrolado. Madalas walang tamang konteksto ang ganong pananaw. Di gaya ng pagbili ng armas sa kanluran, ibang proseso ng paggawa ng sariling armas ng Ukraine. Walang mahabang pagsusuri, pag-apruba ng Kongreso, o taon ng pagsubok sa firing range bago maglabas ng press release. Dahil sa tuloy-tuloy na digmaan, kailangang mabilis mag-develop, mag-eksperimento, at magtago ng impormasyon ang mga defense companies ng Ukraine kahit may putukan. Sinundan ng FP5 Flamingo ang parehong proseso. Inanunsyo, ipinakita saglit, at agad ginamit sa operasyon sa loob ng maikling panahon. Nalaman ng publiko ang paggamit nito sa labanan mula sa pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine matapos ang insidente. Ang paglabas ng footage ng FP7 launch ay napapakita na mas malayo nang naabot ng development program nito kaysa sa ipinapakita ng footage. Ang ipinapakita ng Ukraine ay tiyak na hindi isang prototype sa unang pagsubok nito. Malamang ito ay anunsyo ng buong kakayahan at ayon sa mga ulat, mukhang sinadya ito. Ipinapakita lang ito ang launch sequence, kaya sensitibo na para makuha ng Russian media ang tamang mensahe. May isa pang banta na dapat malaman ng kanilang tactical advisor. Dahil hindi ipinakitang may tinamaan ng missile, pwede itong i-post na magkabilang panig sa social media para ipakita ang potensyal at pag-unlad ng Ukraine.
Bakit kailangan pa nila ng bagong missile kung hirap na ang mga puwersang Ruso dahil sa drone industry nila? Sige, para masagot yan, tingnan natin ang totoong detalye ng missile, lalo na ang abot nito. Ngayon, ang sinasabing 124 milyang abot ay ang numerong malamang na magdulot ng maling unang impresyon. Ang unang tanong, dahil sa nagawa ng Ukraine gamit ang long-range drones, ay kung bakit pa mahalaga ang short-range missile kung ang FP-1 drones ay tumama na sa oil infrastructure higit 1,000 kilometro mula sa hangganan. Ang sagot ay tumutukoy sa pagkakaiba ng strategic deep strike at operational precision strike, at pati rin sa oras. Nakabase ang kakayahan ng Ukraine sa long-range drone na kayang umiwas sa depensa at dahan-dahang lumipad patungo sa target ng halos di matukoy ng radar-based defense. Bagamat epektibo, sobrang bagal ito, kaya karamihan sa long-range na operasyon ng Ukraine ay inaabot ng oras bago magbunga. Sa panahong iyon, automatikong lumilipad ang drone sa pre-program na ruta papunta sa target. At madalas, kaunti lang ang nakikita ng operator hanggang magtagumpay o mabigo ang pag-atake. Halimbawa, ang FP-1 na inilunsad sa refinery sa Russia ay pwedeng magtagal sa IR ng halos buong araw. Ang operasyong ito ay angkop sa mga misyong tulad ng pagsira ng infrastruktura, pagpapahina ng mga pasilidad ng produksyon, at pagtama sa mga supply depot na malayo sa harapan. Hindi gumagalaw ang target, kaya madaling gawan ng paraan ang mabagal na paglapit ng drone. Pero ang larangan ng labanan ay sumusunod sa oras. Ang isang armored column ng Russia na naghahanda para sa pag-atake ay hindi maghihintay sa pagdating ng drone. Maaring ilang oras lang okupado ang command post sa gusali 50 milya sa likod ng labanan bago biglang iwanan. Ang depensa sa impapawid ng Russia, na pangunahing hadlang sa mga pag-atake mula sa impapawid, ay may mga sensor na abot daan-daang milya sa lahat ng direksyon at dinisenyong mailipat gamit ang truck upang hindi madaling matuklasan. Kaya namang tamaan ng tradisyonal na long-range na drone ang mga mobile o semi-mobile na target na ito. Ngunit ang isang sandata na may 4 na minuto lamang ng oras ng paglipad ay halos imposibleng maiwasan kapag naabot na nito ang pinakamataas na punto ng arko ng paglipad nito. Para ipaliwanag ito gamit ang isang konkretong halimbawa, isaalang-alang ang senaryong ito. Kinumpirma ng reconnaissance ng Ukraine na may base ng logistika ng Rusya 80 milya sa likod ng contact line na tumatanggap ng malaking padala ng bala na ipapamahagi sa mga unit sa unahan sa susunod na ilang oras. Aabutin ng hindi bababa sa 70 minuto ang drone mula sa distansyang yon kung pabor ang hangin at walang kontramekanismo. Ang isang rocket na may mataas na bigat at karaniwang guided na bala ay hindi kayang umabot ng 80 milya. Kaya ang Storm Shadow missile na tamaan ng target pero limitado lang ang dami nito sa alyado at kailangan pa ng political coordination sa UK na maaring magdulot ng delay kung kailangan pa ng intelligence approval sa target. Ngayon, isama ang FP-7 sa kombinasyon. Ang FP-7 na inilunsad mula sa tagong posisyon ay kayang umabot ng 80 milya sa 3 minuto. Walang oras para tumakas o magtago. Pero bukod sa tactical na paggamit, mayroon pang politikang aspeto na kasing halaga rin. Matagal nang nilalampasan ng Ukraine ang limitasyon ng kanduraning kaalyado sa paggamit ng mga sandatang ibinigay. Halimbawa, kahit nagbigay ang kanduran ng long-range na misil, may mga limitasyon sa abot, kaya naapektuhan kung anong target ang pwedeng atakihin ng Ukraine. Ngunit ang locally made ballistic missile ay nag-aalis ng limitasyon. Hindi na kailangan ng Ukraine ng pahintulot mula sa iba para magpaputok ng FP-7. Ang kalayang iyon, sa labanan kung saan ang bilis ng pag-apruba ng target ay maaring makaapekto sa tagumpay, ay nagbibigay sa Ukraine ng higit na kontrol sa larangan ng digmaan. May mas mahalagang dahilan kung bakit binabago ng FP-7 ang banta sa depensang pangimpapawid ng Russia. Ito ay tungkol sa paraan ng paglipad ng ballistic at cruise missile. Kita mo, naging napakahusay ng Ukraine sa paggamit ng mga cruise missile at drone. Ginugo ng Russia ang 3 taon para iangkop ang depensang panghimpapawid laban sa banta. Ang pangunahing paraan ng pag-atake ng Ukraine ay gumagamit ng mga sandatang lumilipad sa mababang altitude. Pumapaibabaw malapit sa lupa kung saan hindi abot ng radar o natatakpan ng mga bundok at lupain na nakapaligid sa mga drone. Ganitong paraan din gumagana ang FP sa drone at mga cruise missile tulad ng Storm Shadow. Kaya ang buong layered air defense architecture ng Russia ay pangunahing nakatuon sa pagtuklas at pagharang ng mga banta na dumarating sa mababang altitude at subsonic o transonic na bilis. Ang mga ballistic weapon tulad ng ATACMS sa kabilang banda
ay sumusunod sa mataas na altitude na trajectory at bumabagsak patungo sa kanilang mga target sa supersonic na bilis. Kaya ibang uri ng hamon sa pagharang ang kanilang dala. Ginagawa ng ballistic missile ang eksaktong kabaliktaran ng idinesenyong labanan ng mga sistemang yon. Pagkatapos ng paglulunsad, matarik na umaakyat ang FP-7 ng mahigit 40 milya kung saan manipis na ang atmosfera at hirap na ang normal na aerodynamic na pagharang. Pagkatapos, bumababa ito sa target sa matarik na re-entry arc. Bumibilis dahil sa gravity at umaabot halos Mach 4.5 sa terminal phase. Kahit ang Pantsir SE sa pinakagamit na short-range air defense ng Rusya, ay malamang hindi makita o makapagpalipad ng intercept missile laban dito. Ang Pantsir missile ay ginawa para tamaan ng mga target na lumilipad ng hanggang Mach 3 sa tamang engagement geometry. Sa Mach 4.5, habang pababa sa matarik na arko, ilang segundo na lang ang intercept window. Ang sapat na raan, pinakamakapangyarihang long-range air defense system ng Russia, ay sa Tyora kayang tumama sa mga ballistic na target. Pero kailangan ito ng maagang pagtuklas, tamang datos sa target, at malinis na kapaligiran ng labanan para magawa ng maayos. Kailangang matukoy agad ng S-400 ang paglulunsad ng FP-7 at makuhang datos ng destinasyon para makapagpalipad ng interceptor sa halip na hintaying bumalik ang misil sa mas mababang atmosfera. At may isa pang problema ang Rusya sa mungkaing depensang senaryong ito. Hindi talaga kayang ituon lang ng Rusya ang mga S-400 system nito sa mga ballistic na banta. Ang tuloy-tuloy na drone at cruise missile campaign ng Ukraine mula 2022 ay nangangailangan ng mga parehong sistemang ito ay patuloy na tumugon sa mga banta sa mababang altitude. Dahil ang S-400 ang may pinakakomprehensibo at advanced na radar detection system para magdirekta ng iba pang hakbang ng depensa. Isipin ang kampanya kung saan gagamitin ng Ukraine ang mga bagong ballistic missile kasabay ng mga matagumpay na sandata tulad ng drone at cruise missile. Kailangang magbisisyon agad ng Russia kung anong target ang unahin dahil ilang minuto lang ang natitira kaya halos imposible itong kalkulahin ng may kasiguraduhan. Ngayon, kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa mga problema ng Russia sa S-400 at kung paano mabilis na napabagsak ng Ukraine ang kanilang sinasabing pinakakomprehensibong depensa, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show. Hatid namin sa inyo ang lahat ng pinakabagong kaganapan sa pamamagitan ng araw-araw na mga video. Pero balik tayo sa misil. Ang mismong launch system ay mahalagang bahagi rin ng disenyo at nakatanggap ng pansin at maagang pagtalakay dahil sa kakayahan nitong magpaputok at mabilis na umalis. Karaniwan, ang ballistic missile operations ay gumagamit ng malalaki at mabibigat na transporter erector launchers, mga espesyal na sasakyang militar na mahahaba, madaling makilala at mahirap itago. Halimbawa ang Russian Iskander system na tinatarget at sinisira ng Ukraine dahil sa pinsala nito sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine sa digmaan. Ang Iskander ay gumagamit ng sasakyang halatang plataporma ng armas. Hindi mo ito mapagkakamalang delivery truck. Hindi ito pwedeng itago sa civilian na bodega nang walang matinding paghahanda. Ang mga galaw nito ay madaling matunton. Ang mga lugar ng paglulunsad nito ay madaling matukoy. At ang mga suportang infrastruktura nito ay lumilikha ng isang lohistikal na palatandaan na madaling masundan ng mga sistema ng intelihensya. Ang FP-7 ay may ganap na kakaibang pamamaraan. Nanggangahulugan ng hot launch configuration na direktang nagpapaputok ang solid fuel motor mula sa isang exposed na inclined guide rail, hindi na kailangan ng launch tube o canister. Dahil dito, pwedeng gawing mas simple ang launcher system. Ang mismong launcher ay maaring ilagay sa isang karaniwang trailer platform na sumusunod sa parehong pangunahing konsepto na makikita sa iba pang lokal na disenyo ng Ukraine. Ibig sabihin, maaring hatakin ng karaniwang military o civilian na truck ang sistema, madali itong ilipat sa iba't ibang firing positions at maitago sa mga pasilidad na hindi halatang imbakan ng armas sa reconnaissance na larawan. Isipin mong epekto nito sa isang labanan kung saan ang magkabilang panig ay may patuloy na drone reconnaissance at satellite coverage. Ang isang convoy ng mga karaniwang flatbed trailer na dumadaan sa kalsada ay hindi nagdudulot ng parehong alarma, gaya ng isang hanay ng mga dedikadong military launcher na sasakyan. Ang trailer na nakaparada sa gusaling pang-agrikultura ay hindi mukhang ballistic missile battery. Ngunit sa sandaling magpasya ang Ukraina na magpaputok, ilalagay ang launcher, itataas ang missile, at handa ng sistema. Pagkatapos magpaputok, umaalis agad ang launcher. Ginagaya nito ang shoot and scoot na pilosopiya, kaya nahihirapan ng Russia sirain ang HIMARS. Nagpaputok ang sistema at nakaalis na bago pa man makapag-organisa ng counter-battery strike.
Gumugol ang Ukraine ng mga taon sa pagpapahusay ng parehong mga mekanismo at libu-libong oras sa pagsubok ng Western artillery at long-range na sandata para patunayan na fire and forget ang tamang paraan. At dahil ang launcher ng FP7 ay tila dinisenyo mula sa simula para umangkop sa eksaktong sitwasyong yon, may isa pang dagdag na epekto na dapat pansinin dito. Dahil simple at maliit ang launcher, potensyal na mas marami ang ma-deploy ng Ukraine ng sabay-sabay. Ang tradisyonal na ballistic missile battery ay nangangailangan ng malaking infrastruktura, espesyal na tauhan at mataas na gastos sa lohistika. Mas kaunti ang kailangan ng trailer-mounted system na may solid fuel motor at simpleng launch rail. Ibig sabihin, mas marami at mas kalat ang launch points. Kaya mas mahirap targetin at sirain ang buong sistema laban sa counter-battery at air interdiction ng Russia. Ang malit na warhead ay palatandaan kung anong uri ng target ang idinisin niyang sirain ng FP7. Para malaman ito, kailangan ihambing sa ibang launch system. Tingnan natin ang Hellfire missile, isang precision air-to-ground weapon, naging sandigan ng Western close air support sa maraming taon. May dala itong warhead na tumitimbang ng humigit kumulang 20 pounds. Dinisenyo ito para sirain ang mga individual na sasakyan, mga pinatibay na posisyon o magagaan na estruktura. Samantala, sa kabilang dulo ng spectrum ay ang Storm Shadow cruise missile na may dalang humigit kumulang 170 pounds ng pampasabog sa isang warhead. Idinisenyo ito para wasakin ang matitibay at pinatibay na estruktura gaya ng underground bunker, command facility at malalalim na estruktura. Ang FP7 ay nasa gitna. At hindi yon nagkataon lang. Ang posibleng error na humigit kumulang 46 na talampakan ay nagpapakitang ang missile ay para sirain ang mga estruktura, hindi lang maliliit na target. Sa klase ng bigat nito, malamang na sapat ang missile para wasakin ang isang radar installation o sirain ang isang posting nasa ibabaw ng lupa o imbakan ng bala. Maari rin itong sirain ng tulay o rail junction na magdudulot ng malaking problema sa lohistika. Malamang na hindi kayang targetin ng FP7 ang malalalim at matitibay na estruktura. Kapansin-pansin, walang oras o kakayahan ng Russia na gumawa ng command post o estrukturang depensibo sa paligid ng Ukraine. Kung hindi pa sila natatarget ng Storm Shadow o ng mga katulad na penetrative warhead, malamang ay hindi sila umiiral o wala silang gaanong halaga sa kabuuang takbo ng digmaan. Siyempre, may isa pang mahalagang pagkakaiba kapag pinag-uusapan ang pagdevelop ng mismong missile. Kahit na may tuturing na gitnang anak ang FP7, hindi pa tapos ang firepoint. Gumagawa sila ng mas malaking bersyon na maaring maging bituin ng long-range na sandata ng Ukraine, ang FP-SHAM. Sa malalayang distansya, binibigyan ng FP-SAS strike drone at FP-5 Flamingo ang Ukraine ng kakayahang umatake sa likod ng kalaban. Ang FP7 ay nagdadagdag ng bagong antas sa toolkit na yon. Pinapalawak ang kakayahan ng Ukraine sa medium-range ballistic gamit ang tinatayang 120 milyang abot. Ang FP-SHAM ay nasa ibang kategorya talaga. Mayroon itong tinatayang abot na mahigit 500 at 30 milya at isang warhead na tumitimbang ng mahigit 1,000 at 700 libra. Inasahan ng firepoint na masimula ng pagsubok ng sandata sa unang bahagi ng taginit ng 2026 bilang susunod na hakbang para mailagay ang sistema sa serbisyo. Kung makamit ang mga numerong iyon, magiging unang lokal na ginawang ballistic missile sa kasaysayan ng Ukraine ang FP-SHAM na may kakayahang estratehikong pag-atake. Ang paglulunsad mula sa gitna o silangang bahagi ng Ukraine ay posibleng maglagay sa Moscow sa loob ng abot ng saklaw. Ang paglulunsad mula sa contact zone sa silangang Ukraine ay pwedeng tumarget sa bawat instalasyong militar, sentro ng lohistika at pasilidad pang-industriya ng Russia sa mga sinakop na teritoryo at malaking bahagi ng katimugang Russia. Kaya, makikita ninyo ng FP7 ay isang pinalawak na halimbawa ng kakayahan ng lokal na produksyon at disenyo. Ang mga naunang disenyo ang nagbigay daan para maisama ang firepoint sa pangunahing depensa ng Ukraine. Maaring palitan ng FP7 ang mahalaga at limitadong missile mula kanluran gamit ang mas mura at madaling ayusing alternatibo. Dati, halos walang lokal na ballistic capability ang Ukraine. Pero ngayon, kaya na nilang gumawa ng sariling missile na kayang umatake ng malalim sa loob ng Russia. Sa all-star na hanay ng missile na ito, kaya nipitin ng Ukraine ng mas maraming target at unti-unting ubusin ang mga sistema ng depensa ng Russia. Sa halos buong panahon ng digmaan, umaasa ang Russia sa pangunahing kalamangan nito. Mas marami itong bilang ng mga sundalo at kagamitang militar. Pwede rin itong bumbahin ang Ukraine gamit ang artilyerya at mas mahusay na produksyon ng mga bala. Pagkatapos,
Pwedeng itong gamitin ang mga drone mula China, electronic signal jamming at advanced radar system para pabagsakin ang short-range na drone. Dahil sa mga lokal na ballistic missile na unti-unting sumisira sa depensa ng Russia, napupunta na ang kalamangan sa Ukraine sa bawat bagong pag-unlad. Maaring ito na ang magdulot ng kapahamakan sa frontline ng Russia. Salamat sa panonood. Kung nais mo pang malaman ang mga numero sa likod ng pagkabigo ng Russia, panurin ang video na ito. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita sa armas, estratehiya, at mga kaganapan sa digmaan sa Ukraine at mga pag-unlad ng militar sa buong mundo.